Hello, welcome back sa aking channel. Ang content po natin ngayon ay ang paggawa ng gitara. Mapupuntahan po natin ang gumagawa ng gitara. Kilalang gumagawa po ang katropa po natin sa Bacolor, Pampanga. Matagal na rin po silang gumagawa ng mga gitara at ukulele. Ayan po, panoorin po natin mamaya ang paggawa. Sila po ang naglalagay ng mga string ng gitara, yung mga finishing. At iba naman po ang gumagawa ng mga yung body ng gitara. At sa kanila na po ang finishing. Nilalagyan po nila ng mga string at yung kulay po ng katawan ng gitara at ukulele. Yan po. Papunta po tayo ng Bacolor, Pampanga. Dito po tayo sa San Fernando City, Pampanga. Dito na po tayo sa Bacolor, Pampanga. Hello, welcome back sa aking channel. Dito po tayo ngayon sa Barangay Santa Ines, Bacolor, Pampanga. Kasama po natin si Sir Leo Ramos, isa po sa mga gumagawa ng gitara. Hello po, ako nga po pala si Leo Ramos, isa sa gumagawa ng mga gitara dito sa Santa Ines, Bacolor. Sir, anong brand o tatak ng gawa ninyong gitara? Kaya sir, sa Guaga po kasi sir, kadalasan talaga puro lumanok po yung mga gumagawa doon. Meron iba man, pero halos mag-anak na lang, kaya nagkakaiba yung mga proseso sa mga gitara, quality, sa mga ano. So, galing talaga ng guagwa. Oo sir. Ang mga ginagawa nyong gitara dito, mga body sir, ng gitara, mga ukulele. by sizes sir. Bali, yun po yung mga sample. Mga gitarang pinupunta sa kanila dito, mga body pa lang. Tapos, kayo po ang Juan, nagmamasilya na. Kami na po sa finishing sir. Dinadala lang sa amin na body pa lang siya, like yung plywood, mga nasa kahoy pa lang siya na rough finish. Kami na magpipinis na pintura, lahat. Lagay ng string, tapos pipikapan na lang dito na para bali, bultuhan dinadala sa inyo dito. Dinadala dito. Mga ilang piraso po ba ang gitara dinadala nila dito? Kadalasan nasa 200. Iba-ibang size ng guitar. Like, ukulele, yung ukulele natin nasa 100 sir. Tapos mga senior size, magkakaiba-ibang piraso sir. Ito po, ipaliwanag po natin kung mga Ganito sir. herela pong gitara dito. Tulad po to sir, ukulele to sir. Ito ukulele. Yan po yung ukulele. Ito sa mga pambata sir, mga magkadalasang bumibili. Nahiligan nila yung ukulele. Tapos, ito sir, acoustic na tayo dito pero mas maliit siya. Mini size lang. Mini size sa mga pambata sir. Yan yung mini size. Mini size. Tapos, ito sir, ito junior size. Kadalasan gumagamit yung mga pang-beginner sir. Ito kasi junior size, ilang fret lang siya. Medyo maiksi yung neck niya. Kaya hindi sila mahihirapan. Bali, ganyan, ay namasilyahan na yan. Oo sir, ano na to sir, na-process na sa masilyahan na. Pero hindi pa Yung pinupunta po sa kanila dito, pan pa lang, plywood. Ito, namasilyahan na po ito. Ito sir, ano na to, may nakaunting Ito, napinturahan na. Ito, napinturahan. Same, ano siya sir, same junior size. Pagkakaiba nito, may design siya na cutaway. Same junior size. May cutaway Okay, siya. Design. Design. May cutaway siya dito. Ito po, kan lang, pure na. Bilog size siya. Kasi yung iba kasi sir, yung dito, tumiti pa sila. Yun lang yung advantage ng may hanggang sa dulo talaga. Kaya nila. Kaya nila Malapit yung kami. Tapos ganito sir. Wala po kasi kami ngayon sir. Wala kasi senior size eh. Wala kami senior size. Ito, i-explain ko lang sa'yo kung paano yung laki ng senior size. Ganito kalaki. Yan po yung senior size. Yan pinakamalaki po yung gitara dito. Yung mga depende sa sir. Kung gusto niyo plywood, ordinary. Tapos may mga solid guitars tayo na special. Depende sa materials na gagawin yung gitara. May mga langka. Langka, acacia. Basta tayo, solid guitar tayo. Bilog.
Yan po, nakita po ninyo yung mga iba-ibang klase o iba-ibang sizes ng mga gitara. Simula po sa ukulele, ito pong mini size, mga junior size, at yung panghuli po yung pinakamalaki yung senior size. Ay, wala tayo kasi ano sir. Ngayon po, hindi pa kasi natin mapapakita yung pagpipintura kasi Dali lang ng onti yung ibang ano siya, kaya hindi pa tayo naka-diretso na gawa. Ayan po. Halos madalas lang, nakapintura lang. Ang okay lang sa akin sabi, kung naabutan nyo yung bagong dala pa lang dito na body pa lang siya. Body, tapos wrap talaga na plywood pa lang. Tapos yung kung gusto nyo na solid, talagang matagal ang proseso pa kapag ano. Liliyahin pa yun. Ito po yung mga isang ginagamit namin sa paggawa ng gitara. Ito yung pang ano natin, pang sanding. Oh, sander. Kapag bago pa lang, kapag nililihan yung mga bago sa mamasilyahan sa isasander mo rin para pantay yung plywood bago mamasilyahan. Tapos marami rin kasi maaalim sa gagamit to like sa pang-bapping ng gitara. Ay sa mano-mano, siyempre mas maganda yung makina yung makina. Pampakintab. Ito po yung tools na pampakinis ng gitara. So ito yung compressor. Ito po yung mga tools po nila dito, yung compressor. Pang buga po nila ng pintura. Yung mga napapakinabangan po nilang mga equipments dito sa pagpipintura. Ayan po, dito po marami pa rin po po dito yung mga napinturahan po nilang mga ukulele. Bali, ito po yung mga dinadala po dito galing ng Guagua, Pampanga. At ito po yung pinipinish po nila. Dati po wala pa rin kulay ito, sila nang nagkulay nito, mga masilya. Tapos lalagyan na lang po ng mga string. Kulang na po ng mga string. So, ipapakita po natin kung paano ang pagpapalit po ng string ng gitara o paglalagay. Ito po ay pinapalagay lang po yung mga string. May dumating tayong bisita. Pinapalagay lang nila yung string. Naputol lang yung mga lalagay natin ulit. Anim pala ako niya. Oo, 6 po sir. Kasi sir, di natin maiiwasan kapag yung string talaga, kapag minsan napuputol sa sobrang pag ano ng tono, di mo maiiwasan yan sir. Minsan kapag standard tune ka, tapos in-stock mo ng ilang araw, may hila na naman yung string, maaalis na naman sa tune. Kaya minsan, nahihila yung neck nila ng mismong neck na to. Kaya kung maganda, kung may mga tuner, kasi ngayon updated tayo, na tayo sir, may mga tuner na tayo. Kung kaya i-use na yung string, pagkatapos gamitin, i-use na lang yung string kasi may tuner naman eh. Yan po, napapanood nyo po kung paano ang paglalagay ng string ng gitara. Yan, isa-isa po ang paglalagay niyan, mga string ng gitara. Ito po ang isa po sa mga gumagawa ng mga gitara po dito sa Barangay Santa Ines, Bacolor, Pampanga. Si Sir Leo Ramos.
Yan po ang pang-apat na string Number 4. na ikakabit po natin. Number 4 string. Yan po, meron pong kwan talaga. Pinapaikot po na para mabilis po ang pagkakabit ng pagpapaigpit ng string. Yan po, number 5 string. Hindi sir, kapag yung number kasi ng string, like itong silver, nasa ano lang po. Itong nilalagay ko sir, nasa number 2. 2 siya. Oh, number 2. Oo. Pero pang limang kwan na po to. Pero nag-start lang ako ng 6, 2, 5, 4, 3, 2. Oh. Opo, number 2 po yung kinakabit natin ngayon. Pero po pang limang string na ito. Ito po yung panghuli. Number 1. 1. Yan, number 1 po na string. Pero pang 6 na po ang string yan. Gano'n naman katagal sir na binubuo ang isang gitara o depende sa sizes? Depende nga po sir. Kasi like di-deliver nila dito mga 200. Siyempre yung process ng gitara sir, talagang process by process yan. Hindi mo naman pwedeng gagawa ka sa gitara isang araw. Hindi pwede dapat gawin mo lahat yung 200. Yung process mo lang kung paano gawin. Sunod-sunod, step by step. Bale, minsanan yung 200 Oo, sir. na 200, dinadala. like, may 200 kami na junior size. Meron kaming 115 yung ukulele. Isasabay-sabay namin yun, sir. By yung sa proseso na step by step na paggawa. Para isahan lang yung paggawa, sabay yung pag-finish. Bale, ilan naman kayo sir gumagawa dito? Actually, sir, dalawa lang kami, sir. Yung tatay ko po. Bale, yung galing sa Guagua sa Lumanog, dinadala lang dito ng buntuhan. Oo, sir. Kami lang nagpipinish at nagpipintura. Tapos ipipick upin na lang dito. I-deliver nila sa mismong or may mga tindahan. Order na kasi sir, parang ganun. Bali, kayo ang pagawaan ng Kami finishing. lang ang finishing. Pero iba gumagawa ng body making sir. Yung ano. Bali sa Guagua pa rin ng Guagua sila tapos dadalhin lang mga body ng gitara. pero nanggaling rin naman kami sa ano sir, sa Guagua. Matagal kami doon. 10 years kami sa Guagua. 10 years. Lalo mas matagal yung papa ko kasi mas matagal 20 years siya sa paggawa ng gitara kasi naturuan din po ako. Kaya matagal na rin pala sa Oo, sa gitara. gitara business. Matagal sir. Dito sir, mga ilang taon kayo dito sa lugar nyo ngayon? Dito sa Dito sir, sa Bacolod. Bacolod. 2 years pa lang po kami sir. Lumipat na kami dito, nakapag-shop kami dito. Nakapag-sarili kami. Dito na kami nakapag-ano talaga ng sarili kami. Okay naman sir, yung mga kwan. Okay naman sir. Di natin- Bali, nangungupahan kayo dito. Oo sir, nangupahan lang kami kasi maganda yung pesto sir. Okay, tsaka maluwang. Kaya hindi naman ganun kaselan yung mga tao dito kahit yung amoy ng mga pintura. So okay naman, kumikita naman. Kitaan sir, okay naman sir. Parang ano rin kasi sir, minsan mahina, minsan mabento. Talagang ano. Tulad ngayong pandemic, anong epekto ng COVID sa inyo sa... Sobrang ano sir, sobrang kawalan sa amin yung COVID talaga kasi humina yung gitara talaga. Hindi kami makapagbiyahe or makakuha ng material. Siyempre kapag ano, hindi kami makabiyahe sa So bago mag-pandemic, maraming customer. Sobrang daming customer kasi sa gitara sir. Talagang hilig nila yung mga gitara talaga eh. Araw-araw may bibili at may bibili talaga. Saan yung mga customer nyo? Taga Bacolor lang ba o iba-ibang lugar din ang dumadayo? Iba-iba rin sir eh. Kasi yun nga po, yung sa amin sir, may
may kumukuha na agad dito, bull to bull. O talagang kukunin nila agad dito ng maramihan. Yung nagpapagawa sa amin ng boss namin. Tapos silang Pinapasa doon. Sila nang bahala mag-supply. Pero pwede ding rumekta yung mga ibang gustong bumili ng Pwede sir, concert. kapag pwede naman rumekta. Sir, gaano ba katagal binubuo o yung binibigay sa inyong 200 pieces na mga gitara, mga ilang buwan po nyo matatapos? Depende sir kasi sa sa pagpipinising, hindi tayo pare-pareho na finish. Kung gusto niyo mabilisan, meron tayong matte finish or yung tinatawag ng yung flat. Tapos yung glossy, medyo matagal yung kasi sir. Pakintabin siya, matagal, nagpapatuyo ka pa. Tapos mas yung proseso, mas matagal. Pakita natin sir yung sample, yung flat or glossy. Ito yung sinasabi kong flat sir. Ito yung itsura, yung finish. Tapos ito naman yung isa, yung medyo matagal yung process kasi nagpapatuyo tayo sir. Glossy. Kumikintab siya. Glossy. Nagpapatuyo tayo kasi dito sa glossy sir para mas maganda yung quality ng pagkakintab niya. Bali may top coat siya, gano'n. Sa mga gusto pong mag-avail ng gitara or gusto mong pagawa, i-visit nyo na lang po yung Antonio Lumanog sa Facebook page tsaka AJ Lumanog. Yan po. Thank you po sa mga viewers natin ngayong araw.